Ito po si Toto Tirador. At pag-usapan po natin sa ngayon, ano na ba ngayon ang latest sa nangyayari yung kay former President Rodrigo Duterte doon sa ICC? Ano na bang katayuan niya pagdating sa kaso? Ano na ba, ito na po, napakinggan ko po yung interview ni RJ ng ABS-CBN sa exclusive interview niya kay Attorney Kaufman. At ang sinasabi nila, isa sa mga tanong doon, mga tinanong doon pala, number one, tungkol sa confirmation of charges. Tapos tungkol sa kung ano nangyari ngayon, tungkol naman sa mga request nila sa for temporary release. At saka kung pinag-usapan nila kung anong mga klaseng ebidensya ang ibinigay ng ICC prosecutor. Ito pag-usapan natin. Pero bago ko ipresenta yung ano na yon, yung interview na yon, nais ko bibigyan kayo ng konteksto ano ba. Sa lumalabas po na ang sinabi ni Attorney Kaufman, ang mga ebidensya na pinresenta ng prosecution ay mga ganito. Number one, yung mga video. Yung mga video na nailabas sa YouTube, dinownload pala nila. So in other words, may nangyayari na pagpresenta ng ebidensya na ang ginamit yung mga video na dinownload nila sa YouTube. Dinownload sa Facebook. Dinownload sa TikTok o kung sa Instagram o kung saan. O sa Twitter. So ito po yung unang pangunahing ebidensya. Basically, ito po sabi ni Attorney Kaufman, yung mga yon po ay mga speeches, mga talumpati ni Digong Duterte na dineliver niya na nakuha ng tinatawag ng bidya. So kung iyon po ang kanilang nakuha na mga ebidensya, ay kung ako tanungin mo po bilang isang batikang trial lawyer na na-disbar lang ngayon, na dahil sa aking pakikipaglaban sa corruption ay na-disbar ako dahil pinost ko sa Facebook yung aking kasong ginawa. So anyway, wala yon. Ang analisahin natin ngayon yung ebidensya na sinumiti. Yung patungkol sa online videos na dinownload. Ang problema ko rito, pag ito lang po ang ebidensya nila, ano ang punto nila patunayan? Kasi po, titingnan natin, mag-type ako dito, kung ano ba talaga ang unang alamin natin, ang elements ng crimes against humanity. Murder. At alam naman natin na hindi lahat ng mga namatay doon ay kinaso ng prosecution, kundi 43 persons lang ang involved na patay doon. So ito po yung core, yung mga elemento ng crime against humanity sa murder. Number one, the perpetrator killed one or more persons. Ibig sabihin, isang tao lang pinatay ay pwede na magiging crime against humanity. So may namatay ba? May mga namatay, aminin natin. Ang problema, sinasabi that the perpetrator, si Digong Duterte, ay nakapatay ng isa o maraming tao. Nakapatay ba siya? Iyan ang tanong. So kung itong tanong, isang elemento nito, paano mapatunayan to? Mapatunayan pa ito sa pamamagitan ng pagdala ng mga medical certificate, death certificate, at kung mapakita yon ay ang kasunod na problema, i-connect ngayon kay Digong. Ikaw ba nagpapatay ito, Digong? Anong problema? Iyan ang pinaka-number one problem. So kung itong gagamitin lamang yung mga videos online na dinownload ng ICC prosecutor, I don't think na mayroon connection na mapapatunayan nila na ang requirement pa naman ng ebidensya ay proof beyond reasonable doubt. So, because of this, nagdududa ako sa basihan na ngayon ng warrant of arrest na pinalabas. Ngayon, kaya lang, nakinig ako kay Attorney Kaufman, ano bang naging basihan para lumabas ang warrant of arrest? Yan pala, reasonable suspicion pa lang. Reasonable suspicion that the person accused could be guilty. Pagkatapos, ang mangyayari daw, pagdating sa confirmation of hearing, ay doon pa malalaman kung nakaabot ba sa reasonable, ang tawag dyan, probable cause with reasonable certainty. No? Probable cause with reasonable certainty na siya nga ang pumatay.
under the Crimes Against Humanity na accusation. So ngayon, ibig sabihin po, kapag makakitaan na walang probable cause na si Digong pumatay, laya na siya kagad. Hindi na kailangan ng motion. So, ngayon, nang sinabi ni Mr. Kaufman ay ganon, ano pa bang ibang ebidensya? Pero basta kung ako tanungin mo kung puro online lang na video at ang pag-amin lamang niya pagsabi kill, kill, kill at ipapardong ko lahat ng pulis na nakapatay, ay hindi po yan katibayan na nakapatay si Digong. So ngayon tandaan natin, ang kinaso sa kanya pala ay hindi siya yung direct na pumatay, kundi co-perpetrator. So kung co-perpetrator, maaring igagawin siya na parang nakipagkutsaba siya sa mga pulis na pumatay. Pero kung gano'n man ang akusasyon, kailangan ipresentang ebidensya yung pulis, kailangan hulihin ang pulis at kailangan yung pulis na pumatay ay dapat i-connect kay Digong na si Digong nag-utos. Yan ang pinaka-problema. Kung ako prosecutor, hindi ko kayang patunayan yan. Maghanap ka na ng ibang ebidensya pero hindi ito pwede makapagagamit na ebidensya yung mga online videos. So, ang kasunod na elemento, ang pagpapatay ng tao ay nagresulta sa yung pagpapatay ay nagresulta sa pagpatay sa biktima. Which is, of course, pagpatay ay dapat yun ang naging dahilan ng pagkapatay. So, mental element, ang perpetrator intended to kill. Kailangan may ebidensya ipakita na alam ni Digong na ang pagpapatay ay alam niya at inutos niya pagpapatay. So, yan po ang tinatawag na core elements. So, next, may contextual elements pa. Sinasabi, it must be proved na yung pagpatay, halimbawa, napatunayan na may pinatay at napatunayan na may kabit ito kay Digong at kung gano'n ang mangyari, patunayan din na alam ni Digong na siyang pumatay. Halimbawa, napatunayan yan. Ang kasunod ay patunayan na yung pagpatay ay marami, widespread, and systematic. At patunayan din na ang mga namatay ay puro civilian. Walang military dito at walang guerrilla. Tapos, ang pagpatay ay with the knowledge of the attack. Yun, ang hirap patunayan kung itong elemento ito. Mawalang galang na sa mga ICC prosecutor. Napakahirap po patunayan ito. So ngayon, ano ang mangyayari? So kung gano'n lang ang ebidensya nila, walang mangyari. O ano pa ang kasunod na ebidensya nila? Sinabi ni Attorney Kaufman na yung kasunod ni isang mga ebidensya na documentary evidence ay patungkol din sa mga affidavits ng mga testigo. Dalawang uri pong testigo. Ang unang uri ng mga testigo ay mga kamag-anak. Ang hindi ko lang alam kung sa mga kamag-anak diyan ay mayroong testigo na actual pagpatay. So ngayon, halimbawa, may testigo diyan na nakakita ng mga kamag-anak sa actual pagpatay. Kasi usually, ang nangyari noon sa narinig ko, kung may kamag-anak na nakakakita kung paano pinatay, pinapatay din. So kung ganon, kung may kamag-anak, ang tingin ko kamag-anak diyan ay gagawin lamang nila na testigo lang para sabihin na namatay. May tumawag sa akin, teksto lang. Anyway, pagka ganun lamang po ang mga kamag-anak ang titistigo, wala yun, hindi tatalab kay Digong yun kasi patunayan yun na si Digong mismo ang nagpapatay. Yan ang pinaka-problema dyan. So kung gano'n ang problema, ano naman ang ibang testigo nila, pagka gano'n lang, sinasabi, tiniterminuhan ko na po na walang mangyari sa kaso nila. Matatalo lang sila. Ibig sabihin, pagka gano'n po, sa confirmation of charges pa lang na level, sa September 23, September 24, September 25, September 26, ay makauwi na si Digong. Mababasura ng kaso. Kasi walang ebidensya na sasabihin na si Digong nga nagpapatay direkta, kailangan proof beyond reasonable doubt. O, ang kasunod na uri ng ebidensya, dito delikado si Digong. Ang kasunod na uri ng ebidensya ay testimonya o allegation ng mga hitmen, yung mga inutusang pumatay. Yun daw, sino bang mga hitmen na naging testigo ng ICC? Dalawa lang ang alam ko. Si Edgar Matubato
at saka si Arturo Las Cañas. So, dito, sa aminin ko, matibay ang mga testimonya ng mga ito. Dito, medyo delikado si Tatay Digong. So, ganun, baka naman makukonvict siya kung dito kasi ang testimonya napakinggan natin, napanood naman natin kung ano mga sinasabi ni Matubato at saka ni Las Cañas na sinasabi nila direkta mismo inutos sila. At sa totoo lang, naniniwala ako sa kwento niya. Kung totoo mga yon, naku, delikado sa Tatay Digong dito. Itong magpapatunay na siya ang nagpapatay. Pero ang problema lang, hindi ito sa war on drugs. Patungkol ito sa mga DDS killing sa Davao City nung hindi pa siya president. So in other words, wala akong makikitang pruweba na masintin pasensya na, nawala ako. Ulitin ko. In other words, doon lang delikado talaga si Digong Duterte sa testimonya ni Matubato at saka ni Las Cañas. Pero pagdating sa war on drugs, ay wala. Wala akong nakikita matatalo si Digong. Dito lang po ang mangyari sa DDS lang na killing, hindi sa war on drugs. Pero may tinatag pa rin na corpus delicti. So, paano patunayan? Kasi kailangan pa rin na patunayan na totoo ang sinasabi ni Las Cañas at saka ni Matubato at ang ebidensya ay dapat proof beyond reasonable doubt. So, paano magkaroon ng proof beyond reasonable doubt na paniwalaan natin ang sinasabi ni Arturo Las Cañas at saka ni Edgar Matubato? Dapat may ibang ebidensya. So, ngayon, kakailanganin po dyan na ipakita ang ebidensya ng patay. Kakailanganin din dyan ang iba pang kailangan ng mga tinatawag na corroborative witness para mapatunayan ng totoo talaga na inutos niya ni Digong kay Las Cañas. May tinatawag ba, applicable naman sa ICC yung tinatawag na res inter alios acta. Na ibig sabihin, hindi mo pwede sabihin na makukonvict si Digong Duterte just because of the claim ni Las Cañas at saka ni Matubato na inutusan sila pumatay. Bakit? Kasi sa res inter alios acta, nagsasaad yan na walang sinuman ang pwedeng sasabihin na mananagot sa isang kwento ng isang tao laban sa yung mga kinikwento niya kung sino. Sa sinasabi niya, gunman siya. So, dapat patunayan na may hiwalay na ebidensya maliban sa salita ni Las Cañas at saka ni Matubato. Maghanap sila ng ebidensya na patunayan nila na mayroong kutsabahan si Las Cañas at saka si Digong at saka si Bato at saka si Digong. So, anong ebidensya may ipapakita? Hindi ko alam kung anong ebidensya na meron na patunayan muna na may kutsabahan, may conspiracy sa gitna ni Digong at Las Cañas o saka ni Digong at Matubato. So tandaan niyo si Congressman Jose T. Villarosa na congressman ng Occidental Mindoro na kinasuhan siya sa pagpatay sa mga anak ni Congressman Ricardo Quintos ng dalawang anak niya at ang sugo diyan mga NPA ang pumatay. Yung mga NPA na bayaran. O ngayon, yung NPA na bayaran ay nagsagawa ng extrajudicial confession at tinuro nila na binayaran sila ni Jose Villarosa para ipapatay yung dalawang anak ni Ricardo Quintos. Ano nangyari? Binasura ng Court of Appeals at acquitted si Jose T. Villarosa. Bakit? Kasi po, walang hiwalay na ebidensya na magpapatunay na may sabwatan sa gitna ng killer, gunman, hitman, at saka si Villarosa. So ito naman ang kay Digong Duterte, pag wala silang ma-produce po na ibang ebidensya na magpapatunay na mayroong tinatag na kunsabuhan, pagtawag niyan, conspiracy. Kung mayroong conspiracy sa gitna ni Digong at saka ni Las Cañas at saka si Digong at saka si Matubato, hindi po pwede tanggapin
bilang proof beyond reasonable doubt ang testimonya ni Las Cañas at saka ni Matubato. Yan po ang aking. Pakinggan po natin ang tanong ni RJ ng ABS-CBN kay Attorney Kaufman. So yan, at least nagbigay ko na sa inyong konteksto. Ito po. Okay. Sir, you talked about the disclosure of evidence and you talked about the voluminous evidence that you've received. So are these all just documentary evidence? Can you give us an idea? Are these documentary? Are these testimonies? How many witnesses or non-documentary evidence did you receive during the disclosure? Well, the evidence falls broadly into two categories. You have documentary evidence, open source media evidence. Basically, that would be the speeches that the former president gave, which the prosecution are relying on. And then there's the evidence which is derived from witnesses. Now, there are two forms of witnesses, two principal forms of witnesses. Dalawang klaseng witnesses daw ang mga affidavits. Sabihin niyo sino mga witnesses. You have witnesses who are family members of victims or alleged victims. I say alleged victims because it's the prosecution who has to prove whether or not crimes were committed, not the defense to disprove. And then the second, obviously, category of documentary evidence or testimonial evidence would be that deriving from former, let's say, hitmen, people who allegedly carried out the extrajudicial killings. Okay si hitman. So walang iba diyan kundi si Matubato at saka si Las Cañas. Pero babalikan ko muna doon sa una sa 332. Okay, ulitin muna natin to. Now, there are two forms of witnesses, two principal forms of witnesses. You have witnesses who are family members of victims or alleged victims. I say alleged victims because it's the prosecution who has to prove whether or not crimes were committed. Dito muna. Evidence which is derived from documentary evidence During the disclosure. Ulitin natin. Documentary evidence. Can you give us an idea? Voluminous evidence. Okay. Sir, you talked about the disclosure of evidence and you talked about the voluminous evidence that you've received. So are these all just documentary evidence? Can you give us an idea? Are these documentary? Are these testimonies? How many witnesses or non-documentary evidence did you receive during the disclosure? Bago natin pasagutin si Attorney Kaufman, nais ko lang muna sagutin tong yung ni-raise ni Manafort. Dr. Kasing, di ba na-expose na sa Senate inquiry ni Senator Cayetano sa kanyang mga tanong ni Matubato at Las Cañas na nagsinungaling sila? Kung ako tanungin mo pa, ang sagot diyan ay hindi na magmamatter yan. Kasi ang magmamatter diyan kung actual na pagtatanong na ngayon doon sa ICC. Pero ang mangyari diyan ay sinasabi ko nga, kailangan pa rin ng hiwalay na ebidensya para patunayan na may kutsabahan, may conspiracy sa gitna ni Digong at saka Matubato, o di kaya kay Digong at saka kay Las Cañas. At ikaklaro ko lang, yan ay hanggang lang DDS na istorya sa Davao deaths, Davao killings lang. Pero sa war on drugs ay walang mangyari dyan. So pakinggan natin yung tanong ni RJ ay kung ano mga ebidensya na binigay noong nilatag ng ICC prosecutor. At siyempre, sila lang ni Atty. Kaufman na binigyan, sila lang nakakaalam kung anong ebidensya. Pakinggan natin. Well, the evidence falls broadly into two categories. You have documentary evidence, open source media evidence. Media evidence, yun po yung mga online, mga videos, mga dinownload nila. Akalain mo naman, meron pa, paano mananalo ang kaso niya kung sa online ka makukuha? Maliban kung CCTV, ipresenta mo pa yung tao na kumuha ng video. Paano na may ipresenta? Kung CCTV, ipresenta mo pa yung nagbi-maintain ng CCTV. Ito. Basically, that would be the speeches that the former president gave, which the prosecution are relying on. And then mga speeches pala, yung mga internet evidence, mga speeches ni Digong. There's the evidence which is derived from witnesses.
Now, there are two forms of witnesses, two principal forms of witnesses. O, dalawang klaseng testigo daw ang mga ebidensya na nanggaling sa testigo. You have witnesses who are family members of victims or alleged victims. I say alleged victims because it's the prosecution who has to prove whether or not crimes were committed, not the defense to disprove. And then the second, obviously, category of documentary evidence or testimonial evidence would be that deriving from former, let's say, hitmen, people who allegedly carried out the extrajudicial killings. Ibig sabihin to, ginagawa ni Kaufman ang kanyang trabaho. Sir, how are you preparing for this? Obviously, there's a lot of work that is involved. So, can you give us an idea of what kind of preparations are you are you, aside from going through the evidence, are you allowed to cross-examine any of the witnesses at this point? Definitely not, no, because the prosecution will not be bringing any witnesses. They've already declared that. They're not bringing any witnesses at confirmation. And from a defense perspective, it would be a mistake to present witnesses at confirmation in order to challenge the prosecution's evidence, for the simple reason that you wouldn't want to disclose your cards so early on in the game. Obviously, if charges are confirmed, you would want to maintain an element of surprise. As I've already said, it's not for the defense to disprove charges, it's for the prosecution to prove the charges. We call that the evidentiary burden. Okay. Okay, so ibig sabihin po, ang tinatanong ni RJ, sa confirmation hearing ba, i-cross-examine ba nila ni Attorney Kaufman yung mga testigo? Sagot ni Attorney Kaufman, hindi. Kasi unang-una, alam niya na hindi naman dadalhin yung mga testigo sa confirmation hearing. Kasi confirmation hearing pala naman yan. Hindi pa naman importante doon mga testigo, mga dadalhin. Pangalawa, at kahit dadalhin pa, hindi naman niya talaga bibirahin yun, hindi na tatanungin. At sabi niya, it would be a big mistake sa defense kung tatanungin pa nila yung testigo. So anyway, what happens here is, ngayon, yung unang pagbigay ng warrant of arrest, ang level ng ebidensya na hinanap ng ICCI na pretrial chamber ay yung reasonable suspicion. Suspicion pa lang na si Digong ay kasali o nag-guilty. Pagkatapos sa confirmation hearing, doon malalaman kung may probable cause. So, ibig sabihin, sa Pilipinas, hindi ka pwede mag-maintain ng kaso kung suspicion lang. Kahit reasonable pang suspicion. Kailangan kailangan probable cause with reasonable certainty of conviction sa standard natin ngayon. At yan ay hindi ka maibigyan ng warrant of arrest kung wala ganun, kung walang makikita ang korte na probable cause with reasonable certainty that of conviction of the accused. Ito, sa ICC, wala pang klaro, ay suspicion pa lang, pinalabasan na ng warrant si Digong Duterte. At ito na ngayon sa confirmation charges, kung ganun lamang po ang ilalabas nilang ebidensya, sigurado po ako na matutumba ang lahat ng kaso na may kinalaman sa war on drugs. Ang makikita na lang natin na matitirang kaso laban kay Duterte ay yung mga kaso, sa tingin ko lang yan, mga kaso patungkol sa patayan sa Davao City nung mayor pa siya. Pero kailangan pa rin patunayan yung ipakita mong ebidensya na paano pinatay. Paano? Yan ang pinaka-problema sa lahat. May testigo pa ba magpapakita kung paano pinatay? Ngayon, kung hindi mo ipapakita ang masama pamamagitan ng testigo kung paano pinatay, ang magagawa mo po ay ganito. Kailangan po ay ipa-autopsy pa ang mga buto para malaman kung saan ang mga butas ng bala, kung may bala man ang ginamit, para malaman, analisahin kung ito sa ulo, ang lahat sa ulo, yon siyempre murder yon. Pero ito ngayon, papakinggan natin, pinapaliwanag ko lang kung anong klaseng itong mga ebidensya matutunghayan natin. So, pakinggan pa natin ulit patuloy pagtatanong kay Kaufman. If you talked about this process being a matter of stages, and we are now in the middle stage. So if this proceeding gets past the confirmation of charges, then it goes to a full-blown trial. Is it correct to understand that there's a possibility that at this point the case could still be dismissed? Yes, there is a possibility. Yan, As I said, the test is, are there substantial grounds to believe that the... may posibilidad na ma-dismiss ang kaso at makauwi si Digong.
during the confirmation hearing. Kasi ang sabi niya dapat may substantial ground. O pakinggan natin. Pakinggan natin ulit. The case could still be dismissed? Yes, there is a possibility. As I said, the test is, are there substantial grounds to believe that the former president committed the crimes which he's accused of? Mhm. That is Kailangan nila mapakita na may substantial ground na si Duterte guilty. Ngayon, a lower standard than a standard at trial, which is beyond a reasonable doubt. So, on the basis of the evidence that we've had to disclose to us, we can argue that various crucial elements of the crimes have not been made out on the substantial grounds standard and ask for the case to be dismissed. And that's what we would attempt to do. Okay. Mr. Duterte has been in detention for 5 months. So, how confident are you of the prospects of this case not going beyond this stage that we are about to enter? Well, I'm very cautious about talking prospects. I know that my team and I have done the best we possibly can, and we're hoping for the best possible result. And obviously, the best possible result would be that this case would not go beyond the confirmation stage of proceedings. However, we're up against a prosecution. We're up against a strong prosecution, I may say, which has been investigating this case for the best part of 5 years. They've accumulated a huge amount of evidence. So to a certain degree, they have an advantage on the defense. That doesn't mean that the defense is not able to analyze the evidence which has been disclosed with a fine-tooth comb and find, shall we say, loopholes or mistakes or things that haven't been properly investigated. That's our job. We're there to make sure that if the charges are confirmed, they're confirmed for the right reasons and not for the wrong reasons. Sir, there were Okay. also reports about the possibility of an interim release for the former president. First of all, what happens in an interim release? Is it like this is a concept that is entirely new to the Philippine audience, because I don't think we have. siguro sa sunod ko lang i-discuss yung interim release. Magtitigil muna tayo dito sa evidence, kung anong klaseng evidence. At kung ganito lang pong evidence, pinipredict ko na po na mananalo si Digong. Ulitin ko lang po, ang mga ebidensya pinisenta ay number 1, yung mga online, yung mga tinatawag na mga videos. So mga speeches ni Digong ay wala yun, hindi yung makapagpatunay na siya ang pumatay. Kailangan patunayan talaga na may inutos siya kung sa drugs lang. So sa videos na ito ay wala naman doon yung Davao killings. So next, sa mga kasunod na uri na ebidensya ay yung mga affidavits. Affidavits ng mga kaanak o kamag-anak ng mga namatay, na usually ay wala naman sa kanila ang nakakakita kung paano pinatay ang kanilang kamag-anak. So yan ang masaklap kung ikaw ay pamilya ng kamag-anak ng namatayan. Next is ang problema ko kung ang kasunod na na affidavit, yung affidavit ng mga hitmen. Ang hitmen diyan ay walang ni isang hitmen sa war on drugs, kundi hitmen sa Davao death killings yun. So iyan ang pinaka-problema diyan. So hindi pa sigurado yan. Kailangan pa po maghanap, kasi ang nakaangkla ngayon ang buhay ng prosecution laban kay Digong, kailangan mapatunayan na yung may kutsabahan sa gitna ni Las Cañas at saka ni Digong. So ano dapat yun? Hindi ko alam kung anong ebidensya dapat i-produce ng prosecution. Sa gitna naman ni Digong at saka ni Bato-Bato, hindi ko alam kung mayroon silang ebidensya, kasi lahat po ng kwento ni Bato-Bato at Las Cañas, kung pag-usapan natin ay yung proof beyond reasonable doubt, ay hindi po yan pwedeng tanggapin. Hindi pwedeng tanggapin na maging ebidensya. Kaya kung dyan, sinisiguro ko na acquitted na si Digong. Pagka ganun pa lang, nakikita ko na sa level pa lamang ng confirmation charges, madadismiss ng kaso. Pasensya tayo. Hindi ko pinag-usapan dito ang tinatawag na jurisdiction, ha. Sa sunod ko na pag-usapan jurisdiction uli. Okay, hanggang dyan lang muna tayo at mag-shoutout na lang ako. Si Maneho sa Desierto, tapos Presperes, Maya Pabengi, Mr. Romualdez Tambe, Sir Toto, Mr. Romualdez Tambe, classmate Maneho. Classmate niya pala si Maneho.
Hello Brad, sabi naman ng kapatid ko, si Dennis. Pastor Rodi Rabi, good evening. Cassandra Daisy, laging magkakatotoo ang opinion ninyo. Napansin mo ba? Panalo ako sa impeachment. Totoo ang opinion ko. Ang opinion ko naman sa ICC, walang jurisdiction ng ICC sa kaso ni Digong. Kaya kung ako tanongin nyo, mananalo sila ni Kaufman diyan sa usapin na kung may jurisdiction pa bang ICC o wala. Abangan ninyo. Pero itong pinag-usapan natin, sakasakaling matuloy, wala rin, mananalo pa rin si Digong. Kita niyo yung ebidensya, sinasabi kong ano, hindi naman magsisinungaling si Kaufman kung anong ebidensya na tanggap niya. So, Rodi Rabi, God bless you. Rodi Rabi, stay safe, healthy, Dr. Kausing. Tapos, Cassandra Daisy, tama po na dito, dapat dito sa Pilipinas na parang dito yung mga testigo ninyo. Rodi Rabi, dapat dito nga, litigation. Okay, si Paul 27. Ang alam ko is yung mga pagpatay is para ipakita ang pattern na systemic. Ang problema, kailangan pa rin ipatunayan na alam ni Digong. Ang problema, paano malaman na alam nga ni Digong? Kailangan ebidensya yan, hindi pwede na presumption lang. Si Maniport, Dr. Kausing, paano nila patunayan na ni Matubato at Las Cañas na si Tatay Digong ang nagbigay sa mission? Ayun, hanggang ang magagawa lamang ni Las Cañas si Matubato ay yung patungkol sa salita nila kung ano sinabi nila. Ang problema ko, kung mayroong ibang ebidensya, kailangan ng ibang ebidensya para patunayan na may kutsabahan sila. Kung patunayan na may kutsabahan si Digong at saka si Las Cañas at saka si Digong at saka si Matubato, ay dyan madadali na si Tatay Digong kasi pwede na magamit laban sa kanya yung mga testimonya ni Las Cañas at saka ni Matubato. So, Rodi Rabi, dapat dismiss ng kaso ni Digong sa ICC. Wala na jurisdiction. Sila, di na tayo member ng ICC. Tama po sa iyo. Mr. Lomordes Tambi, Matubato, Las Cañas, Tomyo, tama, wala naman patunay na si Digong mismo ang pumatay. Virgie Piquero, salute, Dr. Toto. Maniport, Dr. Kausing, di ba, exposed na sa Senate inquiry ni Senator Cayetano na kanyang, hindi naman ano yan, hindi pa magmamatter yan kasi ang magmamatter talaga yung tanungan doon sa ICC. Saka sakali matuloy ang trial. Bobby Admain, Sir Toto, nagtatago na daw sa bundok si Boy Contempt Paduano at si Boy Google Fernandez. Takot daw sila, baka ipatawag sila ni Senator Marcolita sa pag-imbestiga sa flood control. Si Maniport, salamat po sa iyong parating. Tapos Cassandra Daisy, pauwi na si... At kung meron kayo niya sobra, bigyan nyo rin ako ng YouTube, YouTube stars. YouTube ang tawag, supers. Cassandra Daisy, pauwi na si Duterte at ipakita si Tambi Romualdez. Okay. Sabi naman ni Virgie Piquero, thank you Lord, makauli na si Tatay Digong. Bobby Admain, Sir Toto, nagtatago na daw sa bundok si Boy Contempt Paduano. Okay, inulit ko lang Ito na ngayon, matitira na ngayon sa 777 na 777 na gang na pagnanakaw sa pundo ng bayan. So hanggang diyan na muna tayo at magandang gabi po sa inyong lahat.